Hindi namin iniisip yung ganong klaseng pagbalik sa poder. Ang iniisip lang na ano yung magagawa natin para maging mas magandang buhay dito sa atin. Senator, sinabi rin ni Pangulong Aquino na kung nag-sorry daw or nag-make amends, it's a direct quote from the report, posible pang matanggap ito. Pero walang narinig na sorry po kailanman galing po sa inyo or kahit sa kaninong miyembro ng pamilya nyo, sir. Well, kung sino man kung meron akong nasaktan o meron akong ginawang pagkakamali, handa naman talaga ako mag-apologize. Pero ano yung pag-apologize? Sino bang sinaktan ko? Sino ba ang kanino ba ako nagsangkap-samba ako na gano'n ng krimen? Sa palagay ko, wala namang ebidensyang tungkol dyan. So, pero kung meron ipakita na meron akong nagawa na dahil doon, merong nahirapan, meron na nasaktan, handang-handa ako mag-apologize kung sino man pa may. Senator, yung hinihingi po ng ilang sektor na nagawa ng iyong ama sa kanyang panunungkulan, naniniwala kayo na walang pangangailangan mula sa sino mang miyembro ng inyong pamilya na humingi ng paumanhin o ng tawad, sir? Well, kung pareho kung ito ay kung talaga maliwanag na sa aming ibinabalak na gawin ay merong ngang nasaktan at meron na nahirapan, siyempre pero hindi naman yung pananakit o yung mahirap, hindi ang paghihirap ay hindi naman yun ang polisiya ng pamahalaan. Kung nangyari man yun, hindi yun ang ibinabalak ng administrasyon ng aking ama. Senator, tinaas po ni Senator Enrile ang inyong kamay bilang endorsement, pero alam naman po ng lahat na isa po siya sa dahilan kung bakit po napatalsik ang inyong ama sa posisyon. Ano pong nangyari? Ano pong mga pinagdaanan niyo para umabot sa ganito? Well, wala naman ako masasabi na talagang ito yung nangyari. Siguro pare-pareho lang kami nakapag-move on na. Kaya't siguro ang sitwasyon ay kung ano yung sitwasyon ngayon. Hindi na namin masyado. Hindi nyo na pinag-usapan yun? Napapag-usapan namin yun. Pero matagal na 30 taon na ito eh. So, nung una kami nagkita, siyempre napag-usapan namin yun. Pero marami nang nangyari. At kami pareho kaming naging senador. Pareho marami kaming ginagawa sa Senado bilang senador. At siguro yun yung atensyon namin ay napupunta doon sa trabaho. At dahil nga we have cleared the air, ika nga. Nabanggit niyo po sa isang interview na you are lucky to be Marcos. Ano po ang ibig niyo sabihin doon? Dahil siyempre sa aking pananaw, kung hindi ako napanganak na isang Marcos, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makatulong at makapagserbisyo sa tao. Yun sa palagay ko ang pinakamalaking naidulot sa aking pagpili ng aking mga magulang. Although may mga maganda ho nagawa si Ginoong Marcos in the past, hindi po may kakailayon, pero tanggap niyo na rin ho ba na meron din siya mga maling nagawa nung siya po ay nanunungkulan bilang Pangulo? Paano naman? Sino bang hindi nagkakamali? Diyos lang ang hindi nagkakamali. Siyempre, meron kahit sinong tao, kahit gaano kagaling, kahit kahusay, kahit katsaga, kahit kasipag, kahit papano, siguro mas maaring mas pagandahin pa yung kanilang trabaho. So that's something na acceptable, very accepted naman sa hindi naman ganun kayabang na sinasabi, ay hindi kami nagkakamali. Siyempre, Okay, follow up dun kay Julius. Okay. Ano yung pinakamalaking pagkakamali ng inyong ama? Siguro yung mga pagtiwala niya sa mga iba't ibang tao na hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Ngayong taon po kayo ang
pangatlong pinakamayamang senador sa inyong Statement of Assets, Liabilities and Net Worths na 200 million pesos. Samantalang noong 1992 po ang inyong net worth ay 600,000 lang bilang congressman. Ang laki ho ng inilaki. Saan galing ho ang kayamanan? Marami diyan ay yung mga asset na naipanalo namin sa mga kaso. Kaya't naman mga lupa, mga iba't ibang asset, yun ang nagdagdag. Kung matititignan nyo yung pinakauna kong salin, ay may malaking bahagi doon nakalagay undetermined dahil nasa korte pa. Yung iba doon na resolved na, kaya kailangan ko na ilagay sa salin ngayon dahil nakapangalan na sa akin. So ito ay mga kasong naipanalo ninyo. So hindi ito pinaglaban ninyo sa korte, hindi ito nakaw na yaman. Ay hindi, maliwanag na maliwanag. Nandiyan naman sa salin ko, siguro lahat ng tao na naghahanap ng ganyang klaseng katiwalian, tinignan na yung salin ko, maliwanag naman yung salin ko. Kahit yung mga gustong bumatikos ay sinasabi na yun ang pinaka-kompletong salin sa lahat ng mga opisyal na nag-file ng salin. Ano ang dahilan, mabalik dun sa tanong na kung bakit ayaw niyong humingi ng sorry? Ano yung dahilan samantalang malaki naman ang ebidensya na nagkaroon ng pagmamalabis noong nasa poder ang inyong ama? Hindi ko ulitin ko yung kaninang sagot. Ang aming sinasabi na kung dahil hindi naman yun ang intensyon, kung ano man ang nangyari, hindi yun ang intensyon. Kung balat ko talagang sakta ng isang tao, di yun ang talagang malaking pagkakamali at dapat at the very least na makapag-apologize. Pero Kasi kung di ba pangalang Marcos ang inyong daladala. So bilang anak ng inyong ama, wala ho kayong nakikitang dapat na ituwid sa kasaysayan. ang kasaysayan ay nandiyan na. Hindi natin pwedeng palitan. Kaya hindi mo maitutuwid ang baluktot, hindi mo maibabaluktot ang tuwid. So, pabayaan natin ang kasaysayan na maghusga sa kanya. All right. Says, did you want to? No, go ahead. Yes or no? Madagdag ko lang. Confirmed na ba na kayo ni Senator Miriam ang magkatandem? Nagkausap na ba kayo? Oo, nakailang pag-uusap na kami. Isagot. Oh, sige. Gusto niyo po bang ilibing ang inyong ama sa libingan ng mga bayani? Yes. Nagsinungaling po ba kayo tungkol sa inyong school records o degree? No. Okay. Pabor ba kayo sa political dynasty? Sa yung anti-political dynasty o sa political dynasty? Sa political dynasty. Orman, sa tingin niyo po ba, Senator Marcos, ay vindicated na ang inyong pamilya sa mata ng mga Pilipino? Yes or no? Hindi ko maunawaan kung anong ibig sabihin ng Vindicated, vindicated. kumbaga nakalimutan na ng mga Pilipino yung nakaraan at moving forward na po. O napatawad na kayo ng mga Pilipino kung meron mga kasalanan. Siguro yes, binoboto kami. Tutul ho ba kayo sa korupsyon sa ating pamahalaan? Yes. Sang-ayon ho ba kayo sa diktadoryang pamamahala? Maba ang loob mo sa mga Aquino? No. Yes? Kapatid niyo po ba si Grace po? Matagal na yan, ha? Maganda yata yung yes kaysa sa no. Yes, yan, ha? Para ano. So aangkin ninyo na. Ano nga ba talaga? No. No. Kayo po ba ay nakipagkita kay Michael De Guzman na isang bankero noong 1986 para po mabawi ang ilang Swiss accounts ng inyong pamilya? Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Yes or Pero no? hindi.
Hindi kami, Yes or no po? nandun siya, pero hindi tungkol dyan. Hindi yan ang pinag-usapan. Akala So ko maybe no. Yeah, the answer to your question would be no. nakipagkita kayo kay Michael De Guzman, your answer is no. Nakipagkita kami para mag-withdraw ng anong bangko sa set? No. Ano yung dahilan ng pagkikita ninyo since Hindi you're... ko alam, hindi ako kasama sa usapan. At kayo po ba, mabalik dun sa tanong ni Karen, kayo po ba ay nagkaroon ng degree sa Yes. Oxford? Yes. Yes. All right. So, following from that, hindi pa special diploma yon? Yes, but it is still a Bachelor of Arts degree. Okay. So ito, may mga tanong ang netizens pero idadagdag ko to. May nag-text, yes or no? Dapat na bang mag-move on si Pangulong Aquino? Yes. Okay. Mula sa netizens natin, sa Twitter ni Fudge Tahar, naniniwala po ba kayong walang naging masamang epekto ang martial law ng iyong ama at gusto mo bang maging katulad niya? Twitter question po yan. There are two questions there. Nagkaroon ba ng masamang epekto ang martial law? Yes. Gusto mo ba maging tulad ng iyong ama? Yes. Okay. Any additional? Rare yan eh. Gusto ko lang linawin. Rare na Gusto nyo dumating maging na. tulad ng inyong Iyong ama sa ano pong aspeto, Senator? Sa kanyang pagmamahal sa kanyang bansa, sa kanyang pagbuhos ng kanyang buhay para sa serbisyo sa bayan, para sa kanyang paghahabol at laging pinaglalaban ang kapayapaan ng ating mga kababayan. Okay. On that note, maraming salamat. Pagpapatuloy nila Marcos Duterte, ang mga nasimulan kung saan may magandang kinabukasan para sa pagkakaisa. Marcos Duterte, Yan ang layunin ng tambalang Marcos Duterte. Ayaw na namin na nangyari ng 30 taon kung saan ang Pilipinas lumubog na baon. Simula nung nawala si Apo Lakay noon, ang Pinas ay pinagharian ng dilaw na kampon. Well, kaya Pilipinas ngayon ay maswerte. Bakit? Kasi may tambalang Marcos Duterte. Siyempre, di ka nila iiwan sa ere. Tambalang Agila ng Timog at Tigre ng Norte. Pagpapatuloy nila Marcos Duterte, ang mga nasimulan kung saan may magandang kinabukasan para sa pagkakaisa. Marcos Duterte, Yan ang layunin ng tambalang Marcos Duterte. Ang tunay na pag-asa ng ating bansa, dahil sila ang may layunin ng pagkakaisa. Alisin na natin ang galit sa ating puso. Pagbuklurin, pag-isahin, lika na, magsama-sama tayo. Pagpapatuloy nila Marcos Duterte, ang mga nasimulan kung saan may magandang kinabukasan para sa pagkakaisa. Marcos Duterte, Yan ang layunin ng tambalang Marcos Duterte. Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte, Marcos Duterte. Yan ang layunin ng tambalang Marcos Duterte.